Welcome sa ating SketchUp Beginner's Guide Part 2. Ang video na to ay continuation lamang nung nauna nating video, kung saan tinalakay natin is 10 SketchUp Basic Tools. Ngayon naman, is another 10 SketchUp Basic Tools ang ating tatalakayin. Konting background lang pala sa mga hindi pa nakapanood nung nauna nating video. Ang video na to ay patungkol sa SketchUp na isang 3D modeling software. Ito ay madalas gamitin ng mga architect, engineer, graphic designer, or kahit mga students. Kasi, ang software na to ay madali siyang maintindihan. Hindi katulad ng ibang mga software. Asahan nyo na rin na sa SketchUp tutorials na to, na ibubuhos ko ang lahat ng aking nalalaman about dito sa software na to. Walang halong paligoy-ligoy. Direktahan kong ituturo kung ano man yung aking mga nalalaman ng mga technique, tips, or kahit mga kakaunting bagay na maaaring makatulong para mapabilis ang inyong trabaho. Kasi dito sa video na to, pinapahalagahan natin ang inyong oras. Kasi alam naman natin na time is everything. You can turn your time into money like that. So, in this video, we don't waste time. So, let's go! Una is paint bucket. Ang purpose nitong paint bucket is pag-apply ng mga kulay or texture. Halimbawa, mayroon tayong object dito and gusto natin siyang lagyan ng kulay or texture. Click lang natin itong paint bucket. Then, automatically, may lalabas dito sa right side na material tab. Dito sa material tab, meron ditong default tray kung saan pwede tayong mamili ng halimbawa, ng mga materials or kulay. Halimbawa, wood, window coverings, water, tile, synthetic surface, stone, and etc. So, ngayon, halimbawa, sa kulay muna tayo. Lalagyan natin siya ng kulay. Mamimili tayo dito, halimbawa, yan, violet. Click mo lang yung kulay, then apply mo na sa model. Ganyan. Isa pang gamit nitong paint bucket. Halimbawa, meron tayong another object dito. And itong another object natin, gusto natin i-apply yung kulay nito dito sa another object. Pwede natin i-select yung object. Click nyo lang itong parang tiki-tiki. Yung maliit na parang dropper. So, tawagin na lang natin siyang tiki-tiki. Click lang natin. Tapos, syempre, select muna natin yung object. Then, click mo yung paint. Ganyan. Yan ang purpose niya. Ang shortcut key pala nitong bucket is letter B. Press nyo lang yung letter B sa keyboard. Next is the eraser tool. Ang purpose nitong eraser tool is pang-erase siya ng mga lines. Halimbawa, meron tayong object dito and gusto nating i-erase itong line na to sa baba. Select lang natin yung line, then erase natin. Pero pag in-erase natin itong line na to sa baba, basically, mawawala tong surface na to sa ibabaw, sa harap, and sa ilalim. Kasi ang principle nitong SketchUp, para magkaroon ka ng isang face, dapat meron siyang line na close. So, pag in-erase natin to, mawawala tong dalawa. Try natin. O, diba nawala siya? Kasi, wala na siyang pang-close. Pero pag binalik natin yung line na nawala, automatically, magkakaroon ulit siya ng surface.
Ganyan. Ang shortcut key pala nitong eraser tool is letter E. Press nyo lang yung letter E sa keyboard. Halimbawa, ganito. Ganyan. Next is follow me tool. Ang purpose naman itong follow me tool is panggawa ng mga fascia board or something like moldings or handrails. Ano siya, pang extrude siya ng mga difficult faces. Ganito siya. Para mas maintindihan niyo. Halimbawa, ito, roof to. Imagine natin roof to. Shootan lang natin. Gagawin natin, meron siyang fascia board sa palibot niya. Sample lang. Halimbawa, ganyan. Itong fascia board niya, ipapalibot natin dito sa buong roof. Ang gagawin natin, select lang natin yung path na gusto nating daanan niya. Halimbawa, ganito. Select lang natin to. Ganyan. Then, click natin tong follow me tool. Ito siya. Ito siyang follow me tool. Then, click din natin yung surface na gusto natin na mag-travel dun sa entire edge ng ating model. Pag click natin to, automatically, itong face na to, iikot siya sa buong face. Parang sabi niya, follow me. Yan, ganyan. Ganyan magiging itsura niya.